Good day mga katingker, welcome ulit sa aking channel. Bali sa araw na to ay magre-repair tayo ng solar panel. Bali ang problema nito ay may mga crack na siya mga katingker. Hindi lang siya pansin pero meron na siyang mga maliliit na crack. Lalong lalo na dito mga katingker. Yan. Diyan na parte meron talaga siyang halatang may ano na siya. Crack. Bali, ang gagawin natin dito mga katingker is lalagyan natin siya ng resin clear epoxy. Bali ito nga pala mga katingker, bagong bago tong solar panel na to. Bali naatrasan lang siya. Naatrasan ng sasakyan nasa gilid. Nakasandal siya, naatrasan lang siya ng bagya. Bali dito sa pinakalikod siya naatrasan. Tapos kaya nag-crack to. May mga basag-basag siya. Pero tinest naman natin yung pinakakuan niya. Nilalabas niyang voltahe is okay pa naman mga katingker. Hindi nalalayo. Kasi nasa 49 point something yung nilalabas nito. Pinaka-maximum niya. Nung tinest natin is nasa 48 point something na siya. Okay na okay pa yung nilalabas niyang voltahe. Yan. Kaya napag-desisyon natin siyang i-repair na lang. Yan, gagamitan natin siya ng clear epoxy resin. Bali ito yung gagamitin natin mga katingker. Yan. Yan yung i-ano natin dito sa surface nitong ating solar panel. Para ma-protektahan natin itong pinaka surface niya. Para hindi siya pasukin ng ulan. Pag umulan, hindi na basta-basta papasugin to. Kasi okay pa naman tong solar panel na to. Kasi bagong-bago tong mga tinker. Naatrasan lang. Okay na okay pa naman yung nilalabas niyang voltahe. Kaya ito, ayusin natin siya. Bali, ang first step natin mga katingker ay lilinisan muna natin itong pinaka ibabaw niya o itong pinaka surface ng solar panel. Yan. Bali, ang gagawin natin is pupunasan lang natin siya ng malinis na pamunas. Yan. Medyo basa lang to pero hindi siya yung totally basang-basa. Yan, para malinis lang natin yung pinaka surface niya. Yun yung una nating step. Bali, next step natin ay magtitimpla na tayo ng ating yan, epoxy resin. Yan. Bali, ang timplada nito mga katingker is 1:1. Yan. Bali, ang titimplahin lang natin is siguro isang kalahati nito at kalahati din ito. Yan. Bali, kuha lang kayo ng pagtimplahan nyo. Yan, bali ito lang gagamitin natin na pangkalat mamaya doon mga katingker. Paglalagyan na natin yung pinaka solar panel. Yan. Pwede ding braha mga katingker. Yan. Depende na sa inyo kung ano yung magiging diskarte nyo sa pagkalat ng epoxy. Yan, bali titimplahin lang natin siya mga katingker. 1:1 yung pinaka timplada niya. Bali hindi natin bibidyohan kasi walang tagahawak ng cellphone, tsaka wala tayong holder ng cellphone. Yan. Bali hinahalo na natin tong natin mga tinker, yung pinaka mixture niya. Yan. Haluin lang natin siya ng mabuti para maghalo talaga yung A and B. Yan. Para maganda yung kakalabasan niya bago natin ikalat doon. Yan. 1 eternity later. So ito na nga siya mga katingker. Bali nalagay na natin yung pinaka epoxy resin. Bali ito yung naging resulta niya. Mapapansin niyo mga katingker, hindi na halata yung pinaka crack niya. Yan, bali ganyan yung magiging resulta pag nalagyan na natin ng epoxy. Yan. Bali hindi ko na napakita yung paglalagay ng ng epoxy resin kasi wala nga tayong cellphone holder o stand o wala tayong taga video kaya hindi ko na napakita. Bali ang ginawa ko lang naman mga katingker is
Kung ito yung pinagtimpla natin kanina, ito nga yun, is tinimpla lang natin tapos nilagay na natin dyan mga tingka. Binuhos lang natin siya dyan. Pagkabuhos natin, tapos kinalat na natin siya para malagyan lahat ng surface dito solar panel. Lalong-lalo na dito sa pinaka gilid-gilid niya mga katingin. Diyan mo dapat medyo kapalan yung pinaka epoxy para hindi basta-basta makapasok yung tubig, kasi diyan mismo pumapasok kasi yung tubig. Yan. Sa pinaka ano niya, gilid-gilid niya. Kung maglalagay pala kayo ng epoxy resin mga katingka, dapat sa area na hindi exposed sa mga insekto, mga naguhulugang dahon, ganon. Walang mga alagang mga tulad ng manok, may dumadapong mga ibot, ganon. Dapat dun kayo sa siguradong hindi nila nadadapuan, tsaka hindi maalikabok. Kasi pwedeng dumikit dito sa ating nilalagay na epoxy resin yung mga yun mga katingka. Yun yung makaka-epekto para maging pangit yung ating resulta ng ating paglalagay ng ating epoxy resin. Kaya dapat doon kayo sa area tulad nito na mga tingero. Dito ako naglagay. Yan. Bali sasara ko talang yung pinakapinto doon mga katingger na para walang makakapasok na tulad ng hayop o manok, ganun mga katingger. Yan. Tapos wala ring nagulugang mga dahon. Yan. Kasi para maiwasan natin yung mga katingger, yung mga dumi na pwedeng dumikit dito, pwedeng langaw, ganun mga tingker, kasi pangit na yung magiging itsura. Yan. Pwede yung gagawin na lang to natin ito, papatigasin na lang natin to mga tingker, tapos expose na natin to sa init, kasi itetest natin kung ano ba yung voltahe na nilalabas nito. Tinest ko na to bago ko ito ni-repair, pero itetest pa rin natin siya kung ano ba yung naging epekto, kung okay na okay pa rin ba, kung goods pa rin ba yung nilalabas niyang voltahe. Yan, i-update ko kayo doon mga katingker. Yan.